Lahat po magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Repeat the sounding joy. Bakit ang word na sound ginawang action? Word, sounding. Kailangan i-repeat, iulit ang sounding joy. Itong sounding na ito, na mensahe para sa lahat ng mga tao na maghatid ng joy, maghatid ng gladness, maghatid ng blessings. Hindi ito hihinto hanggang hindi matapos ang mundo. Kaya sounding, this will never cease, this will never stop until may tao pa sa mundong ito. Kaya tayo, habang nandito pa tayo nabubuhay pa, isa tayo na magpatuloy na mag-repeat ang sounding na ito ng tinatawag na sounding joy. Saan galing itong sound na ito or message na ito? Basahin natin. Luke chapter 2 verse 10. Praise the Lord. And the angels said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Hindi ito galing sa politician, hindi ito galing sa mga kinikilalang mga inventors, mga scientists, mga billionaires, trillionaires, kung sino-sino pa. Ito po ay galing sa anghel ng Diyos na inutusan ng Diyos para ihatid dito sa lupa sa mga tao. Hindi rin ito hinatid para sa mga animals, hindi rin ito ihatid para sa mga plant kingdom, hindi. Ito'y sadyang hinatid para sa atin, tao. Amen? Praise the Lord! So tayo, ang recipients nito, tayo ang makinabang nito, tayo ang binigyan nito ng sounding joy na ito. Kasi ang sanglibutan ngayon, lumalayo na kasi. Masyado nang malayo sa kaharian ng Diyos, masyado nang malayo sa pag-ibig ng Diyos, masyado nang malayo sa awa ng Diyos, masyado nang malayo sa grasya ng Diyos. Samantalang itong pag-ibig ng Diyos, awa ng Diyos, grasya ng Diyos na maghahatid ng totoong kaligtasan ng buhay ng tao dito man sa lupa at sa kabilang buhay man. Ngayon, wala na. Mag-imbita ka ng mga tao ngayon magsimba, ang dami ng dahilan. Imbitahin mo manood ng sine. Sabihin ko po sa inyo, hindi pa nag-open ang sinihan, nandoon na, nag-abang na. Imbitahin mo mag-invest ng pera, ibalik after 1 month. Palagay natin 30 folds. Walang problema, maghanap ng pera. Pero imbitahin mo sa pagpakinig ng salita ng Diyos, maraming dahilan. Minsan ang tao, ayaw gusto malate sa trabaho kasi naka-record. Ang mga estudyante ayaw malate sa eskwelahan dahil naka-record. Bakit ang Diyos hindi nagre-record? Nalimutan nyo na mayroong book of record? Kung hindi natin matiis malate sa paaralan, sa trabaho, okay lang pala malate sa simba? Okay lang pala malate sa Sunday school? Bakit hindi nagre-record ang Diyos? Kaya sabi ko sa inyo, malayo na ang mga tao ngayon. Lumalayo na sila sa sounding joy na ito na maghahatid kahit paman ng magandang balita unto all people. At do not forget, kasama ka doon. You are human. So kaya, ilapit natin ang bawat sarili natin sa sounding joy na ito. Huwag nating ilayo. Hindi pwede na matakot ka malate sa transaksyon, matakot ka malate sa mga appointments. Hindi ka matakot malate sa simba. Hindi ka matakot malate sa Sunday school. Diba? Hindi ka matakot malate sa prayer meeting. Hindi ka matakot malate sa Friday night service. Sino ba ang pinapanghinoon mo sa buhay mo?
na siya yung totoong nagbibigay sa atin ng sounding joy na ito. Huwag mong ilayo ang sarili mo sa sounding joy na ito. Napaka-importante yan. Para pa naman ito sa lahat. Hindi ka naman in-skip ng Diyos. Kasali ka dito. Kaya nga sinabi dito, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Para sa lahat ng mga tao. Kasali tayo lahat dyan. Walang in-skip ang Diyos. Ang problema lang kung i-skip natin ang kahalagahan ng great joy na ito. Na napansin ninyo, magsilip ako dyan, Sunday school, ang walang tao halos. Tapos yung hindi maka-attend ng Sunday school, late pa sa divine service. Okay lang pala. Hindi nyo alam, nagre-record ang Diyos. Hindi nyo alam, wala maka-escape sa record ng Diyos. Huwag nating kalimutan po yan. Praise the Lord. Huwag kalimutan. Remember, there is a book of record here. Madadaya man ang record sa paaralan, madadaya man ang record kahit paman sa trabaho, pero hindi madadaya ang record ng Diyos na ginagawa natin. Kaya nga, ang Bible, i-judge tayo according to the records na naka-record sa gawa natin. Ano pala yung sinabi? We shall be judged according to our deeds. Naka-record lahat yan. Huwag niyo nang ulitin yan. Ayan, pinagalitan ko nga yung asawa ko sa kailang umaga. Sabi ko, example tayo dito sa loob. Lahat dito sa aking pamilya, kayo ang manguna. Hindi kayo manguna kayo sa bulakbol, manguna kayo sa late. Hindi pwede yun. My first family must be the first one to prove what I am preaching. Bago ako makapunta sa inyo. Kaya tandaan nyo yan. Kung takot kayo malate, sabi ni Elijah, Daddy, nadakpan ko. Ano man, hapit na ko malate sa trabaho, nagdali-dali ko. O di ka magdali-dali sa simba. Asa man ang imuhang gibutang huna-huna. Kinsa may naghatag ni mo. Agtog kag hospital, pilang oxygen karon. Tanaw na to. Nagabrita libre. Huwag yun naningil ang Diyos sa ato. Kaya nga naman, dato siya. Mahigugmaon siya. Pero, pasinunggan po nato, oy. Bigyan naman din natin ng parangalan Diyos na nagbibigay sa atin ng hininga. Amen? Praise the Lord. Tapos, minsan sa inyo dito, magaling lang kayo on time Sunday school kung kayo na mag-teach ng Sunday school. Tapos, ma-open kayo lang nag-attend. Pag hindi na kayo mag-Sunday school, number 1 kayong hindi nag-attend ng Sunday school. Anong klaseng teacher yan? Do you teach the proper way? Huwag nating ilayo ang ating buhay sa sounding joy na ito. Tayo ang makabenefit nito. Huwag mong ilayo ang sarili mo dyan. Make it do maximum importance. Bigyan mo na importansya yan. Ito ang pinaka-the best na magawa na. Kaya nga, sinabi dito, do you think ang inyong pagtrabaho ang the best? Ang inyong amo ang the best? Sabihin ko po sa inyo, mali yan. Ang teacher ninyo ang the best? Matakot kayo? Ang Diyos. Siya talaga ang totoo na mag-render sa atin. Kaya nga sinabi diyan, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. In the works of the Lord. Sunday school, anong purpose ng Sunday school? You must share something to the hearers. As the Sunday school teacher asks you to share, you must have something to share. Di kayo ayaw kang mag-attend ng Sunday school, takot kang matawag. Bakit? Wala ka bang ikabuga na tinuro ng Diyos sa buhay mo? O hindi ka talaga willing matuto para mag-share? You don't mind na matuto ng husto na makashare. Eh sana yung
pag-serve natin sa Diyos. You must be willing to serve God. Worship God. Honor God. Above all. Praise the Lord. Higit sa lahat. Hindi kayang tingin nyo lang sa Diyos parang kulangot. Parang muta. Wala kayong care, walang pakimalate, walang pakina. Ano kayo? Hindi kayo takot sa record ng Diyos? Huwag mong ilayo ang buhay mo sa sounding joy na ito. This is sounding joy. At sinabi dito, I bring you good tidings of great joy. Hindi nyo nalimutan ninyo na ang kaligtasan, changing your corruptible body into incorruptible. Saan ka makakita niyan? Ang buhay mo na napakaliit, kaya nga lagi kong in-example yung lapida. Yung lapida ba? Yan yung stone grave, kung tawagin. In memory of, name, so and so, Juan de la Cruz, was born, maunang date, maunang tuig, naidas, nga gamay sa tunga, died, maunang pitsa. Kanang das sa tunga, mga mubo, mauna atong kinabuhi sa yuta. Ilisa na sa Diyos nga di na maputol. Asa ka kakita na? Oh. Asa ka makakitaan na? Ayaw pagpalayo din ha. Huwag tayong magpalayo dyan. Praise the Lord. Huwag nating kalimutan yan. Itong sounding joy na ito, huwag kayong magpaisi-isi, huwag tayong magpaisi-isi. Kaya una sa pamilya ko, kayo manguna. Sunday school, nandito kayo on time. Di kay murag racket ninyong lubot o trabaho na ganing hisgutan, negosyo na ganing hisgutan. Muramog mga gisilihan o lubot, di mga sirit na yun. Nga di mo kabot rin on time. So lahat, pakita natin na malapit tayo sa great joy na yan. Huwag ka magpalayo dyan. Amen? Praise the Lord. Tayo tayo ang recipients nito. Tayo dapat mag-appreciate, tayo dapat na magpasalamat, tayo dapat magpakita talaga na priority ito. Si Jesus na nga nagsabi, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Parang lahat ay pawang idaragdag. Idagdag lang yan. Minsan kasi ang tao, pag tumataas na yung material, parang naging Diyos na yung material, hindi na yung Diyos na nag-grant. Hindi na yung Diyos na nag-bless. Okay lang, hindi mag-devotional. Pero kung magpunta sa transaction, kaya man palang magising ng maaga. Where is the honor for God? Kunting puyat lang. Pag material pag-usapan, walang paki. Pag outing ang pag-usapan, gising ng umaga, way problema, way huna-huna, pila ka oras ang tulog. Kaya nalagya diha ang excitement. Kung lakwat siya, kung mag-agtog, asa magdagat, asa pero tuwa malagi, rason. Pero simba, ay gabi, dugay ko nakatulog, maunawa ko makabangon, alas 10 na ko. Layo na kay ka sa Diyos. Huwag magpalayo sa great joy na ito. Kaya inire-repeat lagi ito. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Para di ka malayo, di ka mawala, di ni mol isnabon na lamang. Ayaw yun na ipakita. Nga naapay labaw sa Diyos. Sabot mo? Amen? If you really love your soul, do it. Narabay giingon ka ng ginawalin ako, pirmi din, ang judgment sa Diyos without mercy to them who showed no mercy. Pakitag kaloy unay mong kalag. Magpunsaon sa man ang kalibutan. Ang instruction sa ato, be steadfast
Di kay mo attend ka lang devotional kay na kay pangayoon. Critical ang imong sitwasyon. No. Be steadfast. More than pa ni sa kaminyoon ang atong relasyon sa Dios. Kaya nga atong kaminyoon. Anong maingon man ta? More than ang atong kaminyoon nga relasyon sa Dios kaysa kaminyoon nato sa atong bana o asawa. Ang kaminyoon diri na sa yuta. Pero sa Dios, eternal na. Forever na. Nya unsa may atong gihimo sa atong kaminyoon. Di ba may nanabog kay Kaslon karong 26. Miingon na pug ko sa ilaha. Will you love her, cherish her, abide with her in sickness, in health, in all of situations, the ups and downs, will you remain? O ganun din lalot na sa Diyos. Praise the Lord. Kahit sa mga ups and downs, patuloy yung ating priority sa sounding joy na yan. Kasi bigla lang tayong maging story na lang ang ating buhay. Kahapon may nag-text sa akin sa chat. Bago lang namatay si Sister Bonya. Wala pang 40 days. Ngayon pang 24. Yung kapatid na naman ng kanyang husband, yun naman ang namatay. Nag-text sa akin yung kapatid ni Brother June. Pastor, ang akong igsoon namatay. Tuasa. Tibungko. Kaya taga Tibungko. Nangutan ako sa may inungdan. Natumbalag kalit, nabagok ang ulo, patay. Ano naman ang kinabuhi? Oh. Ayaw pagpalayo sa sounding joy. Ang tanaw ninyo sa panimbahon, Sunday school, devotional, kana bang naatay opportunity bitaw? Kana bitang OA kining mga tao na mamatay gani nga asawa niya, ang bana mo, singgit og I love you, niya katong buhi pa, wagin taon, nagugma. Nakita buhi pa ta, asa man ang atong I love you kay Jesus. Nga mag-suffer ta, nga magsakripisyo ta, para sa iyahang pulong. Ato man po na, di man po na iyaha. Amen? Praise the Lord. Unsa man na nga sounding joy to all people, which a great joy. Basahin natin, ano yan? Anong proclamation yan? What is that kind of proclamation? Great joy to all people. Basa Luke 2:11. Praise the Lord. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Yes. Unto you. This is addressed to you. This is not addressed to your pets. This is not being addressed to your plants. This is not addressed to your business. This is not addressed to your schools. This is not addressed to your whatever you may have sa kalibutan. This is being addressed to you. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Savior. Ligtasin ka sa impyerno. Ligtasin ka sa kapahamakan ng buhay mo. Ligtasin ka sa kasalanan na nagisingan natin. Ligtasin ka sa mga gawa mong karumihan. Out of your innocency, gigisingin ka ng Diyos. Aalisin ka ng Diyos dyan. From carnality, aalisin ka ng Diyos dyan. Siya yun. Savior. Which is Christ the Lord. Una pa ka-importante niyan sa buhay natin. Kaya sabihin ko po sa inyo, kawawa yung mga tao. Tingnan mo yung isang activist na conservative, si Charlie Kirk. Binaril. Bakit? Against siya sa LGBT. Against siya sa abortion. Hindi man siyang against. Ang Diyos ang against. Hindi siyang against. He just proclaimed the gospel of the kingdom of God. He just proclaimed the love of God. He just proclaimed ano yung kinaputan ng Diyos. Inaas siya ng approval, dinis-approve niya. Bakit? Based on
God's standard. Hindi man yung personal niya. Kung sino pa yung taong matino, kung sino pa yung taong nagpo-proclaim para iligtas ang mga taong biniktima ng kasamaan para sa kapahamakan ng kanilang kaluluwa, yung pang pinatay nila. Ganun na ba talaga kasama ang mundo? Ganun na talaga. You see, ang mundo ngayon palayo na ng palayo. Sabihin ko po sa inyo. Dapat minahal nila yun. Bihira ka lang makakita ng tao matapang magsalita ng side sa Diyos. Bihira ka lang makakita niyan. Na mag-rebuke, na bihira ka lang makakita yan. Pinatay pa. Well, kung appointed niya na, on his part, wala siyang problema. Ang part sa mga tao na ayaw talagang magpasaway, yun ang problema. Sila yung mapahamak. Sila yung magsisisi pagdating ng panahon. So itong mensahe na ito, na salvation, na dala ni Jesus Christ sa mundong ito, mismo si Jesus, siya mismo nagsabi, mismo siya nagtetestify na itong pinipreach ko sa inyo, mabuting balita ito. Good news ito. Sabihin ko sa inyo, basahin natin yan. Luke 8 verse 1. Praise the Lord. And it came to pass afterward that he went throughout every city and village, preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with him. See, ano ang kanyang preaching? Anong pinapahayag niya ni Lord Jesus Christ? Preaching and showing the glad tidings. Good news. Great joy. Para sa lahat. Beneficiary ang lahat. Recipient ang lahat. Huwag kang mag-fail to obtain that. Preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God. See, kita nyo? Continuation lagi yung mga words. Sounding, tidings. Di yan matutol hanggang matapos ang mundo. Kasi God is love. Ayaw niya ang tao hindi magising, hindi mabigyan ng katotohanan. Ayan, ni-review ko kay ng umaga si Pastor Ameli. I-private ko lang sa kanya. Sabi ko sa kanya, wag kayong gumaya sa mga vloggers na mag-content lang ng mga katatawa, kagalasgawan, kining ko yan, para lang makapera. Hindi tayo para dyan. Pastor tayo. Pakainin natin ang mga tupa ng Diyos. Huwag mong ibenta yung kaluluwa mo. Kahit ilang bilyon pang pera mo dyan sa mag-viral na pakatok mo. Makapture ka yan. Ni taning. Makuha ka niya ni Satanas. Biko, mag-decision kayo ngayon. Isuspended ko kayo. Pili kayo. I will suspend you being a pastor and pastora pag hindi kayo nagtarong. Nakataya ang pangalan ni Kristo dyan. Do not put Christ an open shame. Praise the Lord. Tapos ni-reply lang niya ako ng mga emoji. Kaya sabi ko sa kanya, sagutin mo ako ng klaro para alam ko yung ihakbang sa inyo. So, nagpitik muna ako sa kanya ng mga paalaala para magising ba. Hanggang finally, nag-admit na siya. Sabi niya, pinapili ko talaga siya. Pili ka. First, ako pa ang sinabihan niya, ikaw na lang mag-desisyon, pastor. O di sabi ko, I cannot decide unless I know what is your decision. Ano mang basihan ko mag-decide sa inyo?
Wala kayong desisyon. Kahit ang Diyos, hindi man yan mag-judge sa atin saan, impyerno ba tayo o langit. Kung piliin natin yung impyerno, alangan dalhin ka sa langit. Tayo mag-decide kung saan tayo pili. Sabi nga ng Diyos I show you death and life. Ang recommendation ng Diyos is life. Recommendation lang siya, pero ikaw pa rin magpili. So pinapili ko siya kanina. Hindi ko pili ka. Ngayon na. Decide. Ikaw, gihampak na baya ka, kabalo ka na baya, karoon nga na-ICU na sige, decide na. Maawa ka naman sarili mo. Mabuti, nag-decide siya. Pastor, burahin ko na lahat yung mga post ko na hindi maganda. Magsisi kayo, maghinulso mundo ha deha. Ngayon magpasaylo kay Jesus Christ. Para ang panalangin mo ay ma-overtake ninyo. Ay magsalig ka ng kwarta sa TikTok. Magpagamit ka kay Taning. Nagaangkag kwarta ni Taning. Yan, musugot ka niya na, tungod lang sa kwarta. Magpakatok na lang ka din na, magkiningkoy ka na lang din ha. Para daghan ko nohay og mga views. Hindi mo na hindi man yan ganun. Kaya huwag magpalayo sa sounding joy na yan. Praise the Lord. Kung salamat, nag-decide siya. Sige, pakita niya yan ng buong puso para malipay si Jesus. Ayaw yung lipayan ng Taning diya sa gawas. Kaya, si Lord Jesus preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God. Ito ang pinaka good news. Hindi kayo makadiscover lang ang mga inventors ng ang sasakyan ngayon, electric, hindi na kailangan ng gasolina. Ang saya ng mga tao kay mahal ng gasolina. Pero magbili ka ng sakyan, how many volts din ang presyo? Hindi makakaya, bili pa rin ng mga crudo na fueled ng crudo at saka gas. Hindi mo maka-afford. Pero itong good news ng Diyos na walang bayad, ayaw pansinin. Isnabon lang. Kaya tandaan natin, huwag nating kalimutan ang sounding joy na yan. Let's repeat. Walang sawa tayong mag-repeat. Praise the Lord. I-repeat natin yan. Kahit pa ilang beses ka magbalik sa simbahan, di ka magsasawa niyan. Kaya, to God be the glory. Kahit sa Old Testament, hindi pa ipinanganak si Jesus, meron na siyang pangako. Basahin natin yan. Isaiah 52 verse 7. Praise the Lord. How beautiful upon the mountains are the feet of them that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. Yes. At saka ganito, tayo na mga anak ng Diyos, huwag nating gawing dahilan ng anak natin. Alam mo, naranasan namin ni Pastora Joy, nakalima din, apat yung anak namin, kasi yung isa na miscarriage. Wala kaming ginawang dahilan na hindi makadevotional. Wala. Sacrifice. Praise the Lord. Kahit malaki na yung tiyan niya, sige, choir pa rin. Kakapanganak niya lang kay Joanna. Nagbinder pa yan dito, magturo ng choir. Ganon. Hindi kay kunting lang, ay medyo napulaw ko gabi mo na. Huwag yung ka-intensyon. Kaya sa buhay natin, saan pala tayo magpakita ng honor tsaka effort? Huwag niyong sabihin, mag-effort ka pa sa ibang bagay kaysa Diyos. Huwag niyong ganuin yan. Babaliktad ang mundo natin yan. Tandaan natin yan. Praise the Lord. Huwag nating baliktarin ang tinutuwid tayo ng Diyos. Huwag mong baliktarin. Kay babaliktad ka. Sabihin ko sa inyo. Kaya lahat tayo, magpakita tayo ng kaya huwag na kayo mag-late-late. Sunday school,
Ang Sunday school part yan ng Sunday service natin. I-allocate mo yan sa buhay mo. Praise the Lord. You share. You learn. And share. Ayaw nyo mag-share? Ayaw nyo mag-learn? Ako, sabihin ko po sa inyo, recorded tayo lahat. Recorded. Maka-record lahat yan. Basahin mo yung Bible kung wala bang book of record yan. Nandyan yan. Lahat ng mabuti at masama ihahayag yan ng Diyos. Kaya kung takot tayo sa record sa ating tanggapin na monthly na sweldo, ayaw nating malate kasi makulangan, di tayo matakot sa Diyos na siya yung pinaka-accurate na judge natin. Kahit di natin siya nakikita, dyan natin makita na we believe Him. Praise the Lord. Pinangako na yan ng Diyos sa Old Testament pa. Basa Acts 13:32. Praise the Lord. And we declare unto you glad tidings, how that the promise which was made unto the fathers. Yes. Pangako na ito nung una pang panahon na magdi-declare siya ng magandang balita at natupad yan when Jesus Christ was born. Eh ano pala yung Pasko natin na celebration? Ako, dumaan man ko ng Pasko ng December 25. Hindi man kumpletong Pasko ko sa December 25 kung walang ganon. Walang disco. Bakit? Ang December 25, ang gumawa niyan mga pagano. Pagans ba? Pagans. Ang Diyos nila, yung araw. Sun. Nung na-convert ng Christianity, ang mga pagano noon, walang basihan sa Bible, declare nila yung birth of Christ, doon nila hinook up sa birth of the sun na celebration nila. Hindi biblical. So kaya, ang December 25 mixed with paganism. Ano yung paganism sa December 25? Hindi man si Jesus ang sikat dyan, si Santa Claus man. Punta ka ng mall, wala kang makitang si Jesus doon, puro Santa Claus. Santa Claus, Santa Claus. Ang totoong nagbigay ng kanyang anak para mag-redeem sa atin, ang Diyos, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang December 25, Santa Claus came to town to give. Si Santa Claus ang nag-give. Makita mo, siya ang nag-give. Tapos, pag makakita ka ng malalaki sa mall, Mary, mali pa yun, Mary X. Ang celebrant na si Kristo, gigawa nilang X. Ambot si Sister Ninette kung sugot ba ni og birthday niya pagtanaw sa cake. Happy X. Ikaw to, kay mo mang birthday, ganahan ka na. Oh. Sugutan na. Ngunang kalibutan karon, gikuan ni taning ba? Gi-control na, nalayo na. Dili man biblical. Ang tinuod nga Christmas, dili na celebration lang sa birthday ni Jesus, He was born. Ang celebration na ang salvation nato. Praise the Lord. Mag-celebrate ta kay mo nang panahon nga nagdala siya og good news, salvation na nato. Mo na magpasalamat ta. Mag-celebrate man gani tag birthday nato, mubola tong kinabuhi. Kana pang salvation nga wala na kinutuban, di ta mag-celebrate. Di ta magpasalamat sa Dios. Daanan ng gisaad sa Diyos. Matagal na yang pinangako ng Diyos, tinupad talaga yan ng Diyos. Ano yon? Basa. Luke 2:31 hanggang 32. Praise the Lord. Which thou wast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles and the glory of thy people Israel. Yes. Huwag mong sabihin, Israel lang yan. Hindi. Prepared na yan eh. Before the face of all people, hinanda na niya sa harapan ng mga tao, lahat ng mga tao, na liwanag, na magliliwanag sa mga hintil.
at kaluwalhatian doon sa kanyang mga tao na Israel. Para sa lahat yan. Gentiles outside of the Israel and Israel. Pareho yan. Binigyan niya ng pamamaraan na magliliwanag ang liwanag ng Diyos sa Hintil at sa Israel. Anong liwanag yan? Yung pinagdilim ni Satanas sa buhay ni Adam at saka ni Eva. Kung saan man itong gingit-ngit ni Satanas, gingit-ngitan ni Satanas, ang kinabuhi ni Adam ug ni Eva, gitukmod sa pagpakasala. Gitukmod nga, dili mo tuo sa Diyos, gitukmod nga, di mo tuman sa Diyos, gitukmod nga mo supak sa Diyos, sa kabubuton sa Diyos. Muna si taning bisang gibawal ng LGBT sa Bible mismo, ang mga tao approve ang mga gobyerno, hadlok kanuman kay tingala ka ng mga bayot o mga tumboy, di man tana mga anak. Pero nganong nagadaghan man sila? Nagadaghan. So ang mga politiko hadlok og daghang number of people kay nag-apas sila sa ilang trono. Kay kung wala ang butasyon sa daghang tao, di man sila makalingkod. Mali. Imbis ang Diyos mo ikahadlukan sa tanan, kikan sa tanan na sa gobyerno, tanan nga naa sa mga pribado, mga yano, gikan sa pinakataas, pinakamubo nga estado sa tao, dapat ang Diyos mo ikahadlukan. Kay maunay mo pa impirno nato. Ug dili ta mudawat sa iyang gugma. Pag hindi natin tinanggap yung pag-ibig ng Diyos na ililigtas tayo sa kasalanan, ililigtas tayo sa impyerno, pag hindi natin tinanggap yan, walang magawa ang Diyos. Sabi lang ng Diyos, sige, pinili nyo man yung apoy, it's your choice. I cannot give any consent. Kaya, salvation ang kanyang liwanag. Salvation yan. Basa Psalms 98, 2 and 3. Praise the Lord. The Lord hath made known his salvation. His righteousness hath he openly showed in the sight of the heathen. He hath remembered his mercy and his truth toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. See, grabe ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang sa Israel, pati sa outside sa Israel. Patuloy ang kanyang pagliligtas. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang salvation sa kanyang righteousness. Yung preaching ni Kirk, righteousness ng Diyos yon. Maraming nagalit sa kanya kasi ang Amerika, number 1 yan sila. Ngayon, sa mundong ito na nagpo-promote ng LGBT, same-sex marriage, hindi ka na makadisiplina sa mga anak mo, wala, prisuhon ka. Ganun. Kami noon, stick sa bayabas, manglakra na sa muang binti. Disiplina ang akong mga among ginikanan kaniyadto. Karon disiplina him anak. Prisuhon ka. Mga bata ron, sa una, mga tiguang may musigag mata sa mga bata, sulod dahil dito sa kwarto. Ang mga anak ron, ug naibisita, ang sigahan nagbata, ginikanan na. Di ba? Baliktad na. Malayo na sa kaligtasan na hinatid ni Kristo sa mundong ito. Paminawatan ng mga sharing ni Charlie Kirk. Tigid mo gawas sa pulong sa Diyos. Tigid mo gawas. Tanang mga pangutana sa iya, tubago niya, tanana diri. Wala man kasing tao naging bold doon na magsagot ng ganon. Kasi karamihan tao doon, mga ano na masyado ba? Na brainwash na yung isip nila sa AI, brainwash na sa isip nila sa mga taliwas sa sinasabi sa salita ng Diyos.
Wala na, nahubog na sila ba? Sinahubog, na-mold na sila sa different teaching, different ideology, different direction. Mayroon tao ngayon doon na nagmamatapang na ipopromote niya ang good tidings, good news, turning point. Anong turning point? Panahon na tumalikod ang lahat sa LGBT. Back to na lahat. Maraming nasagasaan. Binaril. See? Sabi man niya ni Jesus, they will kill you if you teach my teaching. Nandiyan naman yan sa Bible, they will persecute you, they will run after your life. Totoo man yan. Kaya, sa buhay natin, huwag magpalayo sa glad tidings na yan, salvation. Praise the Lord. At yung salvation na yan, it is always with His righteousness. His righteousness. Kanyang katuwiran ang sundin natin. At kung meron akong sinasabi sa inyo na wala sa Bible, may karapatan kayo mag-oppose sa akin. Pero pag lahat ng aking sinasabi sa inyo, salita ng Diyos, may karapatan kayo mag-oppose o wala? Yan ang sagutin ninyo. May karapatan ba kayong mag-oppose sa mga in-urge ko sa inyo o wala? May karapatan, may consequence. Huwag niyong kalimutan yan. May consequence lahat yan kasi naka-record tayo lahat sa Book of Record. Mas mabuti na lang, i-fulfill na ang time na binigay ni Jesus sa good news na ito. Wala na ba ibang time? Praise the Lord. Wala nang ibang time. Basahin natin. Pakibasa Mark 1:15. Praise the Lord. And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Yes. Time is fulfilled. Ang oras na natupad. And the kingdom of God is at hand. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Huwag mong isipin malayo. Alam mo kasi, pag inisip ng tao, malayo pa ang kaharian ng Diyos. Papasok yung kumpiyansa. Nandyan na yung next time na. Nandyan na yung in my convenient time. Nandyan na yung pag maganda na negosyo ko. Nandyan yung pag malaki na mga anak ko. Parang tingin malayo pa. Mali yun. Di ba lagi kong sinasabi dito na yung namatay, yung natumba, nabagok ang ulo, o kaya yung nasagasaan dyan na tumatawid lang, may mga plano pa yun na may gagawin mamayang gabi. Yung sumakay ng aeroplano na crash papuntang London from India, may mga plano yun na mag-attend ng graduation, may mga business appointments. Hindi na nakarating. Ganon tandaan natin, malapit na ang kaharian ng Diyos, hindi malayo. Amen? Praise the Lord. Ang gusto lang ni Jesus Christ dyan, huwag mong hintuan, huwag mong ipalayo yung sarili mo. Ang bilis lang ng takbo ng panahon. Sino magkakala nung nag-drive kami ng kasama yung misis ko sa Mate? Merong motor na malapit ko masagasaan. Sa bilis ng takbo ko, naka 120 ako, siya nandito sa third lane, ako na sa fast lane. Sino magkakalam na maganyan siya sa akin na napakalayo niya? Paano? Gustong magliko without tinatawag doon sa Canada na shoulder check. You must do shoulder check. Hindi lang sa side mirror, kasi sa side mirror na yan, merong black, may dead spot dyan. Kailangan shoulder, check mo yung Minsan, pakisakay lang ako sa Canada, ang driver si Kisha, Brad Bernard, walang kasali si Pastora Edith, Kisha, Brad Bernard, si Chiponi, tsaka si Jeff. Napansin ko talaga, pag mag-change lane, yung tao na yun, walang shoulder check. Siguro, wala din siguro yung side mirror yon.
Walang ganon-ganon. Basta, ay malapit ko talaga siyang maano. Kung hindi ako nag-wave, sa pool siya. Kapag wave ko, naiwasan ko siya, hindi na siya tumuloy kasi binisinahan ko siya. Bumalik siya doon. Tinignan ko ng kahit malayo na ako, kay baka nasimplang, wala man. Pero malapit na. Yung isip ko, nako, delayed sana yung lakad namin kung na-aksidente kami. Kami, baka ganun pa kami. Ganun mo lang yung buhay natin. Bilis lang. Praise the Lord. O kaya, ang kingdom of God is at hand. Habang may buhay tayo, habang may time tayo, ito na yung time na i-allocate natin sa ating spirituality o devotion sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya salamat tayo sa Diyos na itong lahat ng mga bagay na ito na nakita natin, narinig natin, huwag na natin itong kalimutan. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Para hindi makalimutan. Basahin natin. 1 Corinthians 2, verse 9. Praise the Lord. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Oh, di ba? Nasulat, ang mga mata wala makakita, ang mga dalunggan wa kadungog ni suludman sa kasing-kasing sa tao. Ang mga butang nga giandam kanila sa naghigugma niya. See? Do not cover your eyes, do not cover your ears from seeing and hearing the things which the Lord prepared for you. O, so huwag kang magpalayo. Praise the Lord. Huwag kang magpalayo kasi malapit na yan. Huwag mong isipin malayo pa yan. Malapit na yan. Kung meron mang pinakamalapit sa lahat, ang kingdom of God. Amen? Praise the Lord. Ay, napaka-bilis ng takbo ng mundo. Kaya, salamat tayo. Habang may ears, habang may eyes, habang meron tayong brain na good, gamitin natin yan. Sa panahon na binigay ng Diyos sa atin, sa mga bagay na hinanda ng Diyos sa atin, para hindi natin yan ipalit sa bagay na hindi mo naman madala sa langit kung mamatay. Hindi mo madala. Kahit sa impyerno, hindi mo madala yan. Naalaala niyo yung tao na nag-cancer? Mekaniko yun eh. True story talaga yan. Mekaniko yan. Kaso, pag mayroong nasisira na sasakyan, kahit hindi sira ang part, i-declare na sira. So, pabilhin ng pisa yung tao, kunwari, tanggalin yung daan, ilagay yung bago, pero hindi good yun sira. Gagawin niyang savings yun para ibenta niya. Nagkasakit siya ng cancer ngayon. Nanaginip siya ngayon. Na namatay siya doon siya sa impyerno. Sabi niya sa asawa niya, love, mauna siguro ning pagkakawatan ako sa akong customer sa mga nagpaayon akong sakyanan. Ito na siguro yung curse sa akin. Impyerno talaga ako nito. Wala, mga nag-evangelize sa kanya sa Word of God para magsisi. Love, bumamatay na ako, love. Laki-lakihan mo yung kabaong ko, ha? Bakit, love? Maliban malaki, stainless, ha? Bakit nga, love? Lagyan mo ako ng 12 ka fire extinguisher, love. Kasi naginip ako na impyerno pala ako, ang init doon. At least, meron akong pang-extinguish, pang-palong. Ay, walang gospel eh. Kung ano yung mga hinanda ng Diyos para sa iyo. Una, hindi pa naman naghanda ang Diyos ng impyerno sa atin. Kaharian ng Diyos. Ang tanong, kung nagpalayo ka nito, hindi mo rin maangkin. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, repeat the sounding joy. Praise the Lord. That bring great glad tidings. Napakalaking magandang balita yan. See,
Daming hinanda ang Diyos sa atin. Basa pa, anong klaseng paghahanda? Ephesians 3, verse 8. Praise the Lord. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. See? Preach among the Gentiles, unsearchable riches of Christ. Ha? Hindi kayang tarukin, hindi kayang saliksikin na mga kayamanan ni Kristo na hinanda niya para sa mga tao. Unang-una, yung eternal life, saan ka maghanap niyan? Minsan nagpunta ako ng Amerika, na-met ko si Brother Al Festin. Meron siyang first cousin dito na pastor na hindi makalakad, pero preacher siya. Magaling na pastor. Nagpadala siya sa akin ng gamot na tawag parang stem cells. Alam mo, sa isang ganun lang, kung dito mo yan bilhin sa Pilipinas, 60,000. 2 ganun ang pinadala sa akin kasi doon parang half lang ang mabayaran mo, pinadala. Kahit pa ilang ganun, i-maintain natin sa katawan natin, hindi man din maghatid sa atin yan ng endless life. Kaya, sa buhay natin, ang hinanda ng Diyos, everlasting life yan. Praise the Lord. Yan ang totoo. Huwag nating unsearchable riches of Christ. Ano kaya yung binigay ng Diyos sa atin na ikabubuhay dito? Atupagin mo. Pero huwag mong bawasan. Huwag mong bawasan ang time ng devotion natin. Yung pag-serve natin sa Diyos. Huwag. I-diminish mo yung service mo sa Diyos, tapos magdagdag ka ng service sa labas, diyan ka nagkamali. Mali yan. Huwag mong kalimutan, huwag nating kalimutan yan. Kung meron man tayong iisipin na dagdagan natin ng oras, ng devotion, ng concentration, ng lahat-lahat dito sa gawain ng Diyos. Amen? Praise the Lord! Invest in heaven. Kung tayo mag-invest sa langit, yan ang pinaka-the best investment ever sa sanglibutang ito. Kaya, gawin natin po. Repeat the sounding joy para hindi natin makaligtaan, makalimutan ang blessedness. Last verse, pakibasa, Ephesians 2:7. Praise the Lord. That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kingdom toward us through Christ Jesus. Oh, see? Ano ibig sabihin in the ages to come? Hindi pa pinanganak. Na mapakita natin ang exceeding riches of His grace. Ay ngayon, habang buhay pa tayo, kung hindi tayo steadfast sa kaharian ng Diyos at sa mga hinanda ng Diyos sa atin, pinagpalit natin ng mga bagay na mga temporary lamang. Ay ano may pasunod natin sa mga anak natin? Anong may pasunod natin sa mga parating pa na mga apo natin? If we are not steadfast, in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. See? Ayaw ng Diyos na makancel ang pagkahayag ng exceeding riches of His grace, kahit doon pa sa mga parating pa na ianak pa. Sino ngayon ang tatayo? Tayo. Dahil buhay pa tayo, magagawa pa natin yan. Praise the Lord. Kaya, huwag kayong magtaka na bakit October 3 ang selebrasyon namin dito sa Christmas. Base yan sa nakasulat sa Bible. There are 7 strong facts na nag-prove na ang kapanganakan ni Jesus hindi December 25 kasi winter yan. Walang tao na gobernador o emperor na mag-utos na maghatid kayo ng tax sa buwan na ito, na alam mo naman winter. Paano makalakad ang mga tao? Di ba? At saka sa kapanganakan ni Jesus,
maraming mga pastors nasa labas. Anong ginagawa doon? Pati ang mga sheep nila nasa labas. Binabantayan nila. Hindi pwede winter yon. At ang nag-guide sa wise men, 3 wise men, star. Tsaka star na lumalakad, hindi yun star na steady. Kung basahin natin yung Bible, star yun na lumalakad, sinundan nila. Huminto doon mismo sa harapan kung saan ang manger na ipinanganak si Kristo. Yan ang nakadescribe sa Bible. So hindi pwede winter. Kasi puro yan panganod. Kaya therefore, salamat tayo sa Diyos. Pero hindi good masyadong issue yung petsa. Pero ang issue dyan, what is truth is truth. Praise the Lord. Ang truth kasi that matters eh. At saka kung ano ang hinatid ng kapanganakan ni Jesus, that matters most. Yan talaga ang napaka-importante. Kaya sa ating Christmas celebration, we do not actually celebrate direct when Jesus Christ was born. Sa Kanya tayo nag-celebrate. No, we celebrate it to our lives. Kasi by that, yung good news, yung good tidings na salvation nangyari sa mundong ito. Kaya tayong lahat, mag-serve tayo sa Panginoong Diyos ng buong puso. Amen? Praise the Lord. Bago ko ang closing song, yung first time lang, hindi pa na-prayhan,